Hello guys. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ito, kailangan mong pumili. Mamili ka dito sa dalawa. So, ito yon. Hindi mo mahal, pero mayaman, maraming pera. Yan yung isa. At ito yung isa. Mahal mo, pero mahirap. Kailangan yung mamili. Mamili lang naman kayo dito, di ba? So, kapag nakapili na kayo, mag-react kayo, mag-comment kayo kung ano rin yung saloobin nyo tungkol dito sa ating topic ngayon. So, ayan po, yung ating pag-uusapan ngayon. So, mamili kayo. Kaya natin napapag-usapan ito dahil sa panahon ngayon, marami na ang nagbabago tungkol sa dating at sa pagpipili ng makasama habang buhay. O, di ba? So, unahin muna natin yung hindi mo mahal pero mayaman. Mayaman. Maraming pera. Literal na mabubuhay ka dahil sa kanyang kayamanan. Imulat nyo ang inyong mga mata. Karamihan na ng mga tao ngayon ay nagiging practical na. Hindi na iniisip kung ano na yung feelings nila. Isinasantabi na nila yon basta makakuha ng tao na bubuhay sa kanila. Kung napansin nyo, lalong-lalo na sa mga kilala sa showbiz, mga kilalang personalities, pansinin nyo, hindi ko nila lahat pero karamihan, mas marami ang pumipili sa tao na may kaya. May kaya, ibig sabihin, kayang mag-provide financially at lahat-lahat na para mabuhay. Kung ganyan ang pag-iisip nyo, kung practical din kayong mag-isip, okay lang yan. Buhay nyo yan, di ba? Kanya-kanyang priorities yan sa buhay. So kung ano man yung napili mo, ano yung choice mo, as long na wala kang tinatapakang tao at talagang maayos naman yung pakikitungo mo dyan sa iyong napiling maging kapareha sa buhay, oks na oks yan. Wala tayong masabi dyan. Kasi buhay mo yan, di po ba? Pero, maging masaya ka ba? Siguro sa usaping financial, sa usaping karangyaan sa buhay, sa mga material na bagay, masaya ka kasi nakukuha mo, na ibibigay ng partner mo yung mga bagay na yan. Pero, ano naman kaya yung nararamdaman mo? Siguro naman habang tumatagal ay natututunan mong mahalin yung tao na yan. Eh paano na kapag hindi? Di ba? Kaya may mga tao na kahit na sila ay nasa isang relasyon na, naghahanap pa rin ng taong nagpapasaya sa kanila outside of their relationship. Kasi yung mga pumasok sa ganyang relasyon, oo nga, marami na silang pera. Pero deep inside, talagang empty. Empty yung feeling nila sa emosyonal na aspeto, lalong-lalo na sa usaping puso, pagmamahal. Maraming instances na ganyan na naghahanap ng iba. Real talk ito, maraming nangyayaring ganyan. Habang siya ay nasa isang relasyon, maganda ang buhay, lahat-lahat ng material na bagay nasa kanya na, pero naghahanap pa rin ng iba sa labas. So, punta naman tayo dito sa mahal na mahal mo, pero naghihirap or literal na mahirap. O, di ba? Dito mo makikita na sinusunod mo kung ano yung nararamdaman mo. Intact pa rin kung ano yung values mo sa buhay. Kasi kahit anong hirap ng buhay, alam mo na kapag pumasok ka sa relasyon, kasama ng napili mo na yan, maraming challenges yan, lalong-lalo na sa usaping financial, o di ba? Pero sumugal ka, alam ko na marami ang mga pumasok sa ganito, pero nagsumikap sila, nagtulungan silang dalawa, at naging maunlad din ang kanilang buhay.
Marami akong ganyang kakilala at siguro kayo rin. Pero hindi ko nila lahat na kapag ganyan ay nagiging maunlad. Nasa inyo na rin yan kung paano kayo dumiskarte. Kung magsumikap kayo, magsipag kayo para umunlad ang buhay nyo, sana ganon. Pero dito ako natutuwa sa mga taong pumapasok sa ganitong relasyon. Yung ipinaglaban yung kanilang nararamdaman. Hindi issue sa kanila kung ano man yung kakayahan ng tao na magiging katuwang nila sa buhay. Kasi alam nila na hindi lahat ay pera lang ang nagpapasaya. So, kung pinili mo yung mapera na hindi mo mahal, it's up to you. Buhay mo yan. Kung pinili mo naman ay yung minamahal mo at maraming challenges na darating sa buhay mo, Kailangan yung magsumikap para maging maayos ang pamumuhay nyo. so ang inyong mga komento at mga argument nyo, i-share nyo rin para alamin natin kung ano ba dapat ang gawin. Di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.